Isang napakagandang umaga ang aking ipinapaabot sa inyo, mga giligiliw naming mga taga-subaybay. Kumusta po kayo? Magpapasalamat muli tayo sa Diyos sapagkat taglay muli natin ang buhay at lakas, bagong buhay, bagong pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, haharap naman muli tayo sa bagong hamon sa buhay sa susunod na araw, sa buong araw na atin pong kakaharapin, mga minamahal na mga kapatid. At bago tayo magsisimula sa ating mga gawain, sa iba't ibang mga trabaho, iba't ibang mga gawain nakaata sa inyo, tayo po muna ay kumain ng spiritual na pagkain na akin pong ibabahagi sa inyo. May pamagat po ito na Keep in Touch with Jesus. Ito'y napakaganda na sa paksa pa lang, maalala natin na lagi tayong nakakonect sa ating Panginoon. Lagi tayong may koneksyon sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang atin pong key text matatagpuan sa Mateo Kapitulo 14, ang versikulo ay 36. Ganito po ang ating mababasa. Nakiusap sila sa kanya na mahipo man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit, at lahat ng humipo nito ay gumaling. Mga minamahal na mga kapatid, sa panahong ito ay narito pa ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa, na kung saan siya po ay nagpapagaling. Ginawa niya ang kanyang ministeryo, inaccomplish niya yung kanyang misyon, mga minamahal. At sa kanya pong ministeryo, nakapagpagaling siya ng libo-libong mga tao. At ayon sa pananampalataya ng mga tao, kapag sila'y makahipo, makahawak sa damit o sa laylayan ng damit ng ating Panginoon, gumaling sila, mga minamahal na mga kapatid. Napakalaking pananampalataya meron sila, mga kapatid ko. Tayo na mga Kristiyano, why we should keep on touch in Jesus or with Jesus, mga kapatid? Una, dahil He is the source of our strength, mga kapatid. Siya ang pinanggalingan ng lakas na taglay natin. Kaya mahalaga na lagi tayo na-connect sa Kanya. He is the source of our strength. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 12, ang versikulo 9, ay meron siyang napakagandang sinabi na ganito. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore will I rather glorify in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Mga minamahal na mga kapatid, ang Apostol Pablo ay nakita natin kung paano siyang nakadepende sa ating Panginoon. Nung sabihin ng Panginoong Jesucristo sa kanya, My grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Ang aking grasya sapat sa iyo. At ang aking lakas ay sakto, sapat para sa iyong kahinaan. Mga minamahal, nakita natin na sa panahon na si Apostol Pablo nanghihina, ramdam niya yung lakas ng Panginoon na sumasa kanya, mga minamahal. At natutuwa siya sa anumang kahirapan, mga infirmities, anumang mga pagsubok na kanyang dinanas, sapagkat the power of Christ rest upon him, mga minamahal na mga kapatid. Nakita natin, laging nakadepende sa Apostol Pablo. That's why, may mga talata sa Biblia na binabanggit niya, ako'y natutuwa sa mga paghihirap, mga suliranin, mga problema, mga pag-uusig, mga panlait na aking naranasan, sapagkat sa panahon ako'y humina, ako nga'y lumalakas. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat ang wika niya, mga minamahal na mga kapatid, ang grace ng Panginoon ay enough, sufficient sa kanya, at yung strength ng Panginoon ay made perfect para siya ay lumakas sa kanyang kahinaan. Ikalawa, mga minamahal na mga kapatid, we should keep in touch with Jesus because He knows our needs even before we pray, mga minamahal na mga kapatid. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Bago pa tayo dumalangin, bago po tayo tumawag sa Kanya, alam niya na ang ating mga daing. Alam niya na ang ating mga pangangailangan, mga minamahal na mga kapatid. Bago tayo tumawag, meron na siyang kasagutan, mga kapatid ko. Ayon nga sa Isaias Kapitulo 65, versikulo 24, ay meron tayong napakagandang mabasa. Ang wika ay ganito. At mangyayari na bago pa sila tumawag, ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita, ay makikinig ako. Mga minamahal, napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Bago pa tatawag, sumasagot na ang ating Panginoon. Nagsasalita pa lang tayo, nakikinig siya, mga minamahal na mga kapatid.
pinakikita rito mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran, hindi niya tayo pinababayaan mga kapatid ko. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, nadarama niya ang ating mga pangangailangan. Nais lamang ng Diyos na bilang tayo kanya mga anak, maglalambing tayo sa Kanya, maglalambing tayo sa ating mahal na Panginoon, gaya ng mga anak na naglalambing sa kanilang nanay, sa kanilang tatay kapag may mga pangailangan. Alam na ng mga magulang ang pangailangan ng mga anak, nilalambing ng mga anak. Tayo rin ng mga anak ng Diyos, lambingin natin ang ating Panginoon kahit alam niya na ang ating mga pangailangan. Dahil gusto ng Diyos, makikipag-usap tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos, tatawag tayo sa Kanya. Gusto ng ating Panginoon na mayroon tayong communication sa Kanya, mga minahal. That's why ang ating paksa ay keep in touch with Jesus, mga minamahal. And third, mga minamahal, He acts on our behalf even if we don't deserve it, mga minamahal na mga kapatid. Siya gumagawa sa atin kahit na tayo'y hindi karapat-dapat, mga minamahal. Kaya nga ang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 6 verse 32, ang sabi niya, if you love those who loved you, do you deserve anything for that? Even sinners love those who love them, mga minamahal na mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mamahalin lamang ba ninyo yung mga nagmamahal sa inyo? Deserve ba kayo, karapat-dapat ba kayong pasalamatan? Kahit nga yung mga Gentiles, kahit yung mga makasalanan ay minahal din nila yung mga nagmamahal sa kanila. Hindi tayo dapat ganon, mga kapatid. Dahil meron tayong pag-ibig ni Kristo, dapat, mga minamahal, ipadama din natin, hindi lamang sa kapatid, hindi lamang sa kapamilya, kundi sa mga kaibigan, sa kaibayon natin, sa pananampalataya, mga minamahal. Sapagkat tayo ngay hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating mahal na Panginoon. It's because of His great love, mga minamahal. It's because of the great love of our Savior, He died for us. He died, mga kapatid, in order for us to live, mga minamahal. That's why, tayo ngayon natubos ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay iniligtas ng Panginoon nung namatay siya para sa atin. Ang ating connection, dapat lagi, mga kapatid. We will always keep in touch with Jesus para mayroon tayong assurance ng proteksyon, ng grace niya, ng kanyang pag-ibig, at higit sa lahat, assurance of eternal life.